Masilayan ang daigdig sa butil ng buhangin, at ang langit sa ligaw na bulaklak. Dito nagsisimula ang mga salaysay ng samauting, kung saan ang mga bundok ay humihinga, ang mga ilog ay nagsasalita, at bawat hibla ng hangin ay may dalang kwento. Sa mga daan ng kalakalan at pagkakaisa, sumisibol ang tinig ng mga kaharian at angkan. Sa bawat maulap na burol, umaalingaw-ngaw ang mga bulong ng kasaysayan. Nag-aanyaya sa atin na maging saksi sa unang hakbang ng paglalakbay. Ito'y hindi lamang isang kwento, kundi isang paghahakabi ng mga daigdig, digmaan at pamumulaklak, pangako at pagtataksil ng tamis ng bulaklak at bigat ng bato. Binubuksan ng episode 1 ang mga pintuan, inaanyayaan kang pumasok. Ito ang kwento ng samauting, isang kaharian ng mga bubuyog, kung saan ang liwanag ng puso ay kumikinang ng mas matindi kaysa sa anino ng digmaan. Sa gitna ng masukal na gubat ng paagan, kung saan ang mga sinag ng araw ay sumasayaw sa pagitan ng mga dahon, naroon ang kaharian ng mga pukyutan, ang samauting. Pinamumunuan ito ni Reyna Lilliput, ang matalinong pinuno na kilala sa kanyang gintong pakpak at pusong marikit. Ang maningning na ina, may pakpak ng karunungan, tinig ng kaharian. Mayroon siyang 3 anak, prinsipe, liliyamput, tahimik na alab, matatag, marangal, tagapagdala ng alaala ng pugad, bihasa ng modern arnis, ang baston na kidlat. Prinsesa Liliana Put, ang maningning na puso, koronang may biyaya, ang titig niya ay may pangakong pamumulaklak ng mga daigdig. Prinsipe Jejesu, masiglang hangin, mapaglaro, ngunit matapang, halakhak na gumigising sa bulaklak, tapang na nagbabantay sa langit, bihasa ng modern arnis, ang baston na kidlat. Isang araw, napansin ng mga anak ang kakaibang gintong liwanag mula sa malayo. Mahal na ina, ano ang kumikislap sa mga ulap? Tanong ni Prinsesa Liliana Put. Ngumiti si Reyna Lilliput. Yan ang alamat ng ginintuang pugad. Sinasabing taglay nito ang pinakamatamis na pulot sa buong gubat. Ngunit hindi lahat ng kumikislap ay ginto. Ayon sa alamat, ang ginintuang pugad ay nilikha ng ating mga ninuno, mga unang pugyutan na nagbuwis ng buhay upang panatilihin ang balanse ng kalikasan. Matagal nang nakasara at walang pukyutan ang muling pumasok. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumitaw ang mga senyales ng pagbabago. Ang mga bulaklak ay nagsimulang malanta at ang alon ng hangin ay nagdala ng bulong. Isang tawag mula sa kalikasan. Mga anak ko, wika ni Reyna Lilliput, ang gintong liwanag na yon ay hindi basta alamat. Tila tayo'y tinatawag upang ibalik ang balanse. Sa kaharian ng samauting, walang mananakop na makakalusot ng hindi napapansin. Sa 500 kilometrong saklaw, agad na nadama ng hukbo ng depensa ang paparating na panganib. Patungo sa samauting ang mga aninong putakti, sapagkat mula sa hilaga, ang hilagang pakpak na depensa na pinamumunuan ni General Marcos ay nagpatibay ng kanilang hanay. Nakataas ang kalasag, matalim ang sibat, at nakahanda ang mga pakpak sa unos. Bagamat matalino si Reyna Lilliput,
Siya ay banayad at mahina pagdating sa pakikipaglaban. Ang tunay niyang lakas ay nasa pagkakaisa, hindi sa digmaan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya haharapin ang maaninong putakti ng mag-isa. Si General Marcos, dalubhasa sa modern Arnis, ay tumindig upang mamuno. Siya ang nagsanay kina Prinsipe Liliamput at Prinsipe Diageso sa sining ng depensa at indayog ng digmaan. Ngayon, siya ang mangunguna sa hilagang pakpak laban sa mga ninong putakti. Si General Marcos ay gumalaw sa kanilang hanay. Tinatamaan ang hangin ng may katumpakan. Itinuro niya na ang pakikipaglaban ay hindi sa dahas kundi sa agos, tiyempo at pagkakaisa. Dumating mula sa hilaga ang mga ninong putakti, ngunit gising ang samauting, buhay ang depensa, at sa unahan naghihintay si General Marcos, ang kamandag ng Arnis sa kanyang mga kamay. Habang papalapit ang magbubuyog sa gintong liwanag, isang malakas na ubong ang sumalubong sa kanila. Mula sa mga ulap, lumitaw ang mga ninong putakti, mga nilalang na nilamon ng inggit at kasakiman. Nagdilim ang langit habang sila'y dumaraan, tahimik ngunit nakakatakot. Sa paagan, narinig ang ubong na hudyat ng digmaan. Mula sa bundok Sikapo, ang bubong ng Ilocos, bumaba si General Adriax kasama ang kanyang hukbo, dala ang ulap ng digmaan. Sa utos ni Emperador Aituyo, ang makapangyarihang pinuno ng mga aninong putakti, umilos ang hukbo na parang isang bagyo laban sa sammahuting. Dumaan ang hukbo ni General Adriax sa itaas ng paagan. Tinakpan ang langit, nagdilim ang araw, natakot ang mga tao, naguluhan ang mga manok at sila'y natulog sa kanilang pugan. Ngunit patuloy na lumipad ang hukbo patungong Killo. Sa makapal na gubat ng Killo, nagkampo ang hukbo ni General Adriax. Kinabukasan, digmaan ang kanilang ihahayag. Libo-libong pakpak ang kumislap sa dilim, uhaw sa liwanag, huminto ang mundo sa paghinga. Sa malayo, kumislap ang ginintuang pugad, nanginginig sa harap ng unos, huminto ang mundo sa takot. Sa unahan ng hukbo, nakatindig si General Adriax. Angkat, malapad ang balikat, puso at may mga pilat ng nakaraang labanan. Nakataas ang kanyang kumikislap na sibak. Bukas, tatama ang kanyang kamandag. Sa kaharian ng samauting, natutunan ng bawat bubuyo na ang tunay na tapang ay hindi nasusukat sa lakas, kundi sa pagkakaisang nagbubuklod sa kanila bilang isang pamilya. Sapagkat sa pagkakaisa, kahit ang pinakamaliit na nilalang ay kayang magdala ng pinakadakilang liwanag, kahit sa ilalim ng anino ng digmaan. Sa pagtatapos ng unang kabanata, ang samauting ay nakaharap sa pinakamalaking panganib. Naghihintay si General Adriax sa kagubatan ng Killo. Ang digmaan ay paparating. Ngunit nananatili ang liwanag ng pag-asa. At tulad ng isinulat ni William Blake, masilayan ang isang mundo sa butil ng buhangin. Ang ating kwento ay nagpapaalala na kahit sa pinakamaliit na nilalang matatagpuan ang pinakadakilang aral.